Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, may tanong lang po ako. Sana po masagot. Bakit po nagiging dead in shell ang itlog ng ating mga alaga? Buong ibon na siya sa loob ng shell. Salamat po. God bless. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Dito sa tanong sa atin ng kaibon natin, kung bakit daw nagkakaroon ng dead in shell. Alam nyo mga kaibon, maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng dead in shell sa mga itlog ng alaga po natin. So yun po ang iisa-isahin natin para po mas lalong magkaroon ng konting kaalaman yung mga kaibon natin, lalong-lalo na po yung mga bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga po ng mga ibon. Dito po sa tanong sa atin kung bakit nagkakaroon ng dead in shell, maraming dahilan yan. At una, sa mga basal. So kapag basal kasi mga kaibon na ginawa nating breeder, nag-a-adjust pa kasi yan kung paano ang tamang breeding. Pero merong mga basal na talagang magagaling. Sila yung mga nangingitlog, naglilimlim, pumipisa, nagsusubo. Kapag ganyan yung breeder mo na basal, goods na goods po yan. Napakaganda gawin niya na pangmatagalan na breeder. Pero merong mga breeder mga kaibon na kagaya po ng mga babanggitin natin na basal pair. Merong mga basal na nangingitlog, naglilimlim, pero hindi pumipisa. Meron naman iba na nangingitlog, naglilimlim, pumipisa, hindi sumusubo sa mga inakay. So kapag kaganyan po ang na-encounter ninyo sa mga basal pair po ninyo, ganyan ang naging behavior, bigyan nyo pa po ng tsansa ng pangalawa. Kapag po doon sa pangalawa na ganun pa rin ang naging senaryo sa pag-breed niya, ang masasuggest ko po dyan, hindi na po yan pwede gawin nating breeder dahil po doon sa naging behavior niya. Hindi po yan makakabuhay ng inakay. Kaya mas maganda biyakin, iparisa ng iba baka sakaling magbago ang behavior, or kung magandang klaseng parisan yan, ang gawin nyo po, bawat itlog kunin ninyo at ipaposter sa iba para po makita po ninyo yung mga nagiging inakay nila. Baka doon sa pagpaposter ninyo is mabuhay. So ganyan po ang dapat ninyong gawin kapag ang behavior ng basal po ninyo ay ganito. So yan po yung una mga kaibon. Pangalawa, dapat yung breeder natin, inoobserbahan din natin yan kung malapit ng mapisa yung mga itlog. Kasi mga kaibon, kinakailangan kapag malapit na pong mapisa yung itlog nila, dapat nakikita natin yung breeder natin na naliligo or kaya naman kahit hindi naliligo, nagbabasa ng nesting. Kapag nagbabasa ng nesting, ang purpose kasi niyan, pampalambot po doon sa shell ng itlog para hindi po maging dead in shell. Once kasi na ang breeder natin nilagyan tiniktikan na niya yung mga yung palibot ng itlog diyan sa gitna, kinakailangan malambot yan para ma-force ng inakay na nasa loob para makalabas siya. Meron kasing pagkakataon na kung matigas ang shell, kapag natiktikan ng breeder natin yan dyan sa gitna, hindi maitulak ng inakay, namamatay. Kaya nagkakaroon ng dead in shell kahit buo na. So yan. Kaya importante na namomonitor din natin yung breeder natin kung malapit ng mapisa, makita natin kung naliligo or nagbabasa ng nesting. Ngayon, paano kung hindi nagbabasa or hindi naliligo? So tutulungan natin ngayon ang breeder.
Mag-i-spray tayo ng konting tubig dyan sa palibot ng nest box para maka-absorb ng konting moist ng tubig yung shell para lumambot yung shell. So pwede nyo yung gawin na halimbawa alternate. Kung alam ninyong malapit ng mapisa, spray ka ngayon, bukas hindi, spray ka susunod. So yan po, tutulungan natin yung breeder natin. Kasi kapag matigas ang shell, hindi talaga yan ma-force. Minsan yan ang kinakamatay niya sa loob. Nagiging dead in shell talaga. So yan po, yung pangalawa na possible scenario. Ang pangatlo mga kaibon, meron tayong mga breeder na magaling mag-detect. Lalo na yung mga ginagamit pa muster or kaya namang ginagawang poster parent mga kaibon. Ang galing niyan mag-detect. Alam nyo kung bakit? Mataas ang instinct niyan mga kaibon kasi hindi nila yon itlog. Alam nila kung kailan yung pipisain. Alam nila kung kailan yun mapipisa. Kahit hindi nila yon itlog, ipinoster lang sa kanila. Napakalakas ng pakiramdam nila mga kaibon. Pero may mga breeder na talagang napakahina ng pakiramdam. Kahit na itlog nila yan mga kaibon, hindi nila mapakiramdaman na ito mapipisa na. So diyan madalas magkaroon din ng dead in shell kahit na proven breeder pa. So pag bukas mo, buo na, kaso overdue. Dahil hindi na napakiramdaman na mapipisa na pala yun. So yan po ang para sa akin na kahit ako mga kaibon, hindi ko rin naiisip na kung bakit di nila nadidetect na yung itlog ng yung papisa na. Buo na eh. Buo na sa loob, pipisain na lang pero hindi nila nadidetect. Minsan mapapansin mo may parang binutasan lang ng konti pero hindi tinuloy, tapos bumuta sa iba, yung iba nakasamang itlog na napipisa. So wala rin akong idea na kung bakit ganon. Ang para sa akin lang, sa tingin ko lang, mahina yung mahina dumetect yung breeder natin kung mapipisa na ba yun. Siguro dahil sa shake ng mga itlog pag naglilimlim na dapat ito yung mauna, ito yung pangalawa. So mas inuuna yung pangalawa, nabubutasan ng konti, yung parang singawan, at yung mga nauna yun ang binubutasan. Siguro ganun ang nagiging senaryo. Kaya wala rin akong talagang idea na bakit ganon. Kahit proven breeder mga kaibon. For example, sa tingin ko sa tatlong itlog, sa tingin ko yung una na dapat siya ang bubuksan, na siyang mapipisa, siya siguro yung binubutasan ng konti tapos pumukos na sa pangalawa at yung pangalawa ang binuksan. Ngayon di na nababalikan yung una. Kaya yun ang nadidid in shell mga kaibon. So talagang nangyayari po yan. Alam siguro po nang matatagal na rin natin nag-aalaga. So yan po yung pangatlo mga kaibon. Mahina siguro yung pang-detect ng breeder natin. Kasi may magaling talaga mag-detect kahit na hindi nila itlog. Pinoster mo lang, pipisa yan. Alam niya kung kailan. So yan. Pang-apat mga kaibon, minsan kasi kapag nagpares tayo ng inbreeding yung magkapatid, halos talagang ganyan ang nangyayari. Dead in shell lahat, halos palagi yan. Kasi may mga inbreeding na ganyan na nagiging behavior, parang kumbaga gumawa lang sila pero hindi nila binuhay. So kapag ganyan sa mga inbreeding, dapat binabaklas yan, pinaparisan at hindi pinagpapares ang kapatid. Pero kung sa unang pisaan, unang breed nila maganda, buhay mga inakay, pwede yun ituloy. Pero kapag kaganyan din
dead in shell palagi, baklas po yan, at wag na natin pagparisin na magkapatid. Nangyayari po yan sa mga nagpapares ng magkapatid. Ako na-experience ko rin po yan na talagang may laman pero hindi pinipisa, puro dead in shell. So yan ang experience ko sa pagpares din ng magkapatid. Pero kung sa una maganda, go. Pero kung dead in shell lagi, kung wala namang pina-project, huwag na tayo magpares niyan. Marami na po ang ibon ngayon na pwedeng pagbanggain. So yan po yung pang-apat mga kaibon. Diyan sa pagiging dead in shell ng mga alaga po natin. So ito yung panghuli mga kaibon. Meron kasi akong na-experience na okay naman yung breed nila ng itlog, naglimlim yung hen, naglimlim siya. Pero pagkatapos ng malapit na siyang magpisa ng mga inakay ng itlog nila, hindi na gaanong pumapasok ang hen. Kumbaga nagiging pabayana, papasok konti, lalabas naman. Kumbaga parang nagkulang sa init yung mga naging inakay, ay mga naging itlog. Kaya po naging dead in shell. Meron kasi akong dalawang klaseng breeder dito. Meron akong breeder na magaling at meron namang hindi. Yung magaling, ganito. Naglilimlim siya, tatambay siya sa labas. Halimbawa, tatambayan dyan sa labas, mga 1 oras yan dyan. Hinahayaan ko lang. Na-vlog ko na yun dati eh. Tapos, papasok yan, maglilimlim. Mag-uupo yan dyan, mga ilang oras lang din, lalabas uli. Tapos, babalik naman. Pero lahat ng itlog po nun, pisa, lahat per tail. Ganon siya sa simula ng paglilimlim niya. Ganon ang naging gawain niya. Labas-pasok lang. Pero mas matagal sa loob, syempre. Meron naman akong isang breeder na focus doon sa paglimlim. Pagkatapos limlim ng malapit ng mapisa, doon naman pa labas-labas hanggang sa lahat lagi ng nagiging itlog niya ganon. Impertail, dead in shell. Buo na eh. Kompleto na. Kaso lang nagpulang lang siguro sa init. Kasi palabas-labas siya nung malapit ng mapisa yung mga itlog. Siguro ko mga 7 days na laging nasa labas, bihira na lang pumasok. Pero bumabalik sa loob ng nest box, naglilimlim. Pero mas madalas sa labas. So parang nagkulang sa init, ubos lahat, dead in shell po. Buo na sana eh. Sayang kasi 5 to 3 days siguro yung iba, or 5 days o 7 days mapisa na. Sayang. So yung behavior na ganon, talagang hindi ko yun inasahan dahil dati hindi naman siya ganon. Yung tumagal na sa pagbibreed, parang ganon na masasabi siguro natin na hindi naman nagloloko dahil bumabalik pa rin. Hindi naman niya inaabandon yung itlog. Naglilimlim pa rin talaga siya. Kaso nagbago talaga yung behavior. Kaya mahalaga talaga na ang breeder natin, inoobserbahan din natin yan minsan para alam natin kung anong mga behavior ng bawat isa. Tandaan ninyo mga kaibon, bawat isang breeder may kanya-kanyang behavior po yan kung paano diskarte. Hindi yan pare-pareho mga kaibon. Talaga, at meron iba. So hanggang dito muna yung video natin. Sana po nasagot ng maayos yung katanungan mo, sir. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.